So imagine, meron kang order, tapos naubusan ka agad, wala kang maibigay. Or worse, puno yung bodega mo, but nobody is buying. Well, that hurts. Dahil there is demand, may customer ka na naghihintay. Ang problema, wala kang stocks. You know what? Sakit ng mga negosyo to. May customer naman. Pero dahil hindi marunong sa inventory management, kinakapos at alam mo, delikado yan. Kapag kinakapos ka, may implication yan sa negosyo mo. At minsan naman, may inventory nga kaso sobra-sobra. Ang problema, parado yung pera mo. At ang nangyayari, meron kang missed opportunities dahil na-stifle ang cash flow mo or maaaring meron ka sanang pinaglagyan ng pera. Ang nangyari, natutulog yung pera sa inventory. Kaya, kung panonoorin mo itong video na to, maaaring masusolusyonan na natin ang problema mo pagdating sa inventory management. Hi, my name is Mix Jose and I am the CEO of the Sign of Corporation and the founder of the MIX Institute of Business and Leadership. And today, aayusin natin ang pamamaraan ng pag-iimbentaryo mo para hindi ka na mahirapan, smooth sailing ka, at hindi naiipit ang pera mo sa inventory mo. Pero bago yan, may tanong muna ako sa iyo. Paano mo nga ba malalaman na swak ang inventory mo? Dahil ayan ang sikreto sa tamang inventaryo eh. Hindi kulang, hindi sobra, just right. At paano nga ba ang tamang inventory management magiging oportunidad sa negosyo mo? Ang inventory management, hindi yan sa pagbibilang lamang ng produkto ha. Ang sikreto sa inventory management, actually alignment. Ang gagawin mo, papantayin mo ang inventory mo sa sales mo, sa cash flow mo, sa forecast mo. Ang magic dito talaga alignment. When you have an aligned inventory management, hindi siya nagiging problema kundi nagiging oportunidad sa negosyo mo. Kapag sobra ka sa inventory, ano mangyayari? Yung pera mo andun lang. It's sleeping on the warehouse. The problem is, baka maulanan, baka ma-damage. But you know what? The worst here is liquidity. Yung pera mo, hindi mo magawang pera dahil andoon natutulog sa inventaryo eh. Alam mo, nagkaroon ako ng experience na ganyan eh. Meron akong restaurant dito na malapit sa opisina namin. Ilang beses na akong pumunta sa kanila. Alam mo ang problema? Yung bestseller nila parating out of stock. Okay naman yan for scarcity purpose. Okay naman yan for marketing purposes. But you know what? A stock out is something that will hurt your business moving forward. Dahil makakahanap yung customer mo ng alternative. Ang daming reasons kung bakit makakasama sa negosyo mo yan. Pero tandaan mo to. What if subukan nila yung isang produkto na dapat sa iyo yung binili? Pag sinubukan nila yon at nasarapan sila or wala na, nawala na yung customer mo. So tatandaan mo yan. Inventory management is key dahil ang stock out or naubusan ka, hindi maganda ang implication sa negosyo mo long term. And kung hindi mo ayusin to, kasi I know that you are good in sales and marketing. That's why you reached this part of the video. But tatandaan mo to, if you cannot set your inventory management straight, kahit magaling ka sa sales, marketing, in fact, mas lalo magiging nightmare. Kasi habang tumataas yung benta tapos hindi mo ma-fulfill, nawawala yung tiwala ng customer sa iyo. And that's not something that you want because business is all about trust. If your customers trust you, then lalago ang kumpanya. And if you always say no to your customers' orders dahil nauubusan, magaling ka nga magbenta, mabagsak ang kumpanya. So sige, knowing that, na-establish na natin, importante. So paano natin ngayon naayusin? Ano yung mga practical step para finally hindi na to sagabal sa negosyo mo? So solution, pasok mo na sa proseso mo. Dapat mayroon tayong proper planning at inventory management process every month sa kumpanya ninyo. So ano kailangan mapag-usapan at maplano? Tracking, optimization ng stocks, safekeeping ng stock para maiwasan yung mga napag-usapan natin kanina. Ang pangalawa, baka possible din na kumuha ka ng iyong point of sale system na kung ikaw ay isang tindahan na maliit, kung gusto mong mayroong mga low-level alarms, ibig sabihin pag paubos na yung produkto, kaya nyo na mag-stock uli. One thing that you have to take note of is lead time. Gaano nga ba katagal dumating ang produkto from supplier papunta sa iyo? Calculating this does require effort. But if you have a point of sale system, then kahit papano, maaalarma ka kung paubos na ang iyong produkto. Pangatlo, sales forecasting. Alam mo, may mga negosyo kasi na seasonal. O for example, Christmas decorations, ayan talaga sobra seasonal. Kapag hindi mo na forecast ang demand, masyashort at masyashort ka. So forecasting is a very important skill to learn sa pagiging negosyante in anticipating the kind of demand that you will get based on the seasons, based on the coming months so that you can plan your inventory properly.
So tatlo yun ha, ipasok nyo na sa proseso yan. Pagmitingan nyo inventory management, if you want to apply scarcity as part of your marketing, dapat at least maximum 5% lang ang nahihindian mo. Planuhin nyo inventory management, pasok nyo sa proseso. Pangalawa, kumuha ka ng point of sale para automatic na ang inventory management sa'yo. At pangatlo, mag-forecast kayo. If you can forecast demand, hindi ka mabibitin sa dulo. So syempre, dito sa MIX Institute, hindi ako papayag na wala kang assignment. Kailangan ito, it should materialize into the real world, into your business, otherwise we've essentially wasted our time. Number 1, i-track mo na yung mabilis maubos na item. Tapos dyan ka mag-anticipate. May bestseller ka, kailangan ayan ng laging available. Hindi sobra, hindi rin kulang. Pangalawa, alamin mo yung lead time ng supplier. Knowing how long they deliver allows you to anticipate and plan ahead. Pangatlo, tingnan mo yung mga items na matagal ang turnover. Meaning, matagal umikot yung pera. Definitely, okay lang magtanggal ng produkto. Lalo kung marami kang SKU, sayang lang sa espasyo ng warehouse mo yan. Kung andyan lang yung produkto, natutulog yung pera mo. Hanapin mo yung mga slow-moving, i-eliminate mo na kung maaari, or kung hindi pa naman siya ka-eliminate, then maybe kulang ka sa marketing. And number 4, gumawa ka ng reorder point or safety stock. Ano ibig sabihin ng safety stock? Allowance, kumbaga. Or tinatawag natin sa inventory management na slack. Luwagan mo na onte. Kasi nga, last thing that you want is stock out, which is, ang risk mo dyan, if they try the competitors' products na gustuhan nila, you've essentially lost the loyal customer. So for example, meron kaming alumni ng MIX Institute of Business and Leadership sa aming programang 4-day MBA. Meron siyang pet shop, lagi siya nauubusan ng stocks. O ito, napakasimple lang. May benta siya for the last 3 months. In-average namin. Pangalawa, pwede ngayon, kung i-average mo na yan, meron ka ng way to forecast yung probable demand for the next months. Pangatlo, inalam yung supplier lead time. Pang-apat, inalam yung point of ordering. Ibig sabihin kung kailan siya dapat mag-reorder na kapag nandoon na yung level ng inventaryo niya. So napakasimple, di ba? Nasolusyonan na agad. Hindi na siya nawawala ng sales. In fact, nag-increase pa yung sales niya kasi nakikater niya na lahat ng customer. Napakasimple. Kasi tatandaan mo, bakit kailangan mo talagang tuunan ng pansin ito. Ang inventory, para yung ingredients sa restaurant. Kapag sobra yung mga gulay-gulay mo, anong mangyayari? Masisira, masasayang itatapon. Kapag kulang naman, kung may umorder sa chop suey, hindi mo maluto, wala ngayong perang papasok, hindi mo na maximize yung possible opportunity dahil mayroong demand for your product. So really, the secret in inventory management is balance. Hindi kulang, hindi sobra, at masusolusyonan mo yan through proper planning. O baka mamaya hindi ka pa rin talaga kumbinsido na kailangan mong tutuunan ng pansin to, magpa-meeting ka next week para sigurado nang tapos na yung mga issue na yan. Alam mo ba, sabi ng PIDS, 15 to 20% yearly ang nawawala sa SME sa kita dahil mali ang inventory management. Payag ka, 10 to 15%. Paano kung manipis na yung margin mo? Paano kung manipis na yung tubo mo? 10 to 15%, malaking bagay yan. And that is what you can save and what you can earn with proper inventory management. Remember, every item in your inventory affects the cash in your pocket. So the mindset is, I am not keeping stocks. Dahil ang ginagawa ko, with proper inventory management, pinapalago ko yung negosyo ko dahil wise ako sa produkto. So, if you've learned sa ating lesson ngayon, click like, share, and comment dahil dito sa aking page, marami kang matututunan tungkol sa leadership, sa pag-asenso, and more importantly, sa pagpapatakbo ng sarili mong kumpanya. See you on the next class.